Inakop, inalipusta, inapi, at inalipin. Karapat-dapat bang maranasan ito ng mga Pilipino sa sarili nilang bayan? Masama bang lumaban para sa bayan, para sa kalayaan ng bawat Pilipino? Masama bang ipagtanggol ang bayan nating hinirang laban sa mga mananakop ng bayang minahal mo? Masama bang magsalita para sa takot mga tuwiran? Ilantad ang mga korupsyon at katiwalaang nangyari sa bansa? Isa bang krimen ang may tuturing ang magpakabayani sa sarili nating bansa? Ito ang kwento ni Jose Rizal, ang ating pambansang bayani ng Pilipinas. Teodora, kayanin mo. Malapit nang lumabas ang bata. Hindi ko to kakayanin! Teodora, Eri, malapit nang lumabas ang bata. Teodora, kayanan mo! Narito lang ako! Teodora, lalaki ang anak mo. Makalipas ang 3 taon, si Jose Rizal ay 3 taong gulang na. Ang kanyang ina ang kanyang unang naging guro. Tinuruan itong bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Anak, halika rito. Turuan kita ang paano magbasa. Ba, ta, da. Napagaling talaga, anak! Natuto din siyang magdasal sa kanyang sariling dasal. Matalinong bata si Pepe. Madali niyang makuha ang mga bagay-bagay na tinuturo sa kanya. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging ganap na isang binata. Hanggang sa nakapag-aral siya sa kanyang mataas na edukasyon. Pipi, halos hindi ka na kumakain. Kailangan mo magpahinga. Hindi ako maaaring magpahinga. Yola, bawat pahingang sinusulat ko ay mas nagpapalapit sa akin sa sakit ng aking bayan at sa kanilang pag-asa. Sa tingin mo, mababago na nobela ang lahat niyan? Alam kong kaya nito. Binulag tayo ng mga pride sa loob ng maraming siglo. Noli Tingari, isa itong salamin. Hayaan natin silang makita kung ano na tayo. Paano kung matatahimikin ka dahil dito? Kung ganun, may iba ng mga hawak na panunod. Unang itak, unang baril. Kaya, ilang halalan natin ito? Tutulungan kita? Dahil naniniwala ako sa mga layunin mo. Jose Bapasio San Mercado Way Alonso Realonda. Kinakasuhan ka ng paghihimbag eksilusyon sa buwatan at wala kang karapatang magsuri sa mga testigo laban sa iyo. Tulog, Rizal! Ito ang unang pagkataon na marinig ko sa iyo ang masamang salita na iyong pinagawa. Andrade, para bang napakagaling mo magmura? Hindi lahat ng nangyayari ay tama. Dahil hindi batas. Minanipula nila ang ating mga paglilinis. Bakit galit na galit ka? Isa totoo lang naman, ako ang mamatay, hindi ikaw. Hindi ko ito matatanggap, Rizal. Dahil magbibitiw na ako sa aking tungkulin sa gobyerno. At bakit? Babalik na ako sa Espanya. Hiyang-hiya ako sa iyo. Nahihiya ako sa mga kababayan mo. Sa mga Pilipino. Dahil hindi ako nagtagumpay upang ipagtanggol ka. Kaya,
Anak! Patawarin mo ako. Wala ka dapat iiyak. Ayos lang naman ako. Ayos lang. Anak! Anak! Paumanhin, senyor. Pero kailangan kong makausap si Gobernador Polebeja para matulungan ang anak kong si Jose. Hindi papansinin ng gobernador ang ganyang usapin. Siya ang taong makakatulong upang maligtas ang buhay ng anak ko. Por favor, madam. Matapos ng pagpapakiusap, ay nagpakita rin ang Gobernador General. Oh, Gobernador, have pity on me. I beg you. Mahal kong kapatid, mula sa higit sa 4 na taon na hindi tayo nagkita o sumulat sa isa't isa, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi sa iyong bahagi o sa isip, ngunit dahil sa pagkakakilala natin sa isa't isa, ay hindi na natin kailangan ng mga salita para magkaintindihan. Ngayon na malapit na ako mamatay, inaalay ko ang aking huling linyang ito sa iyo upang sabihin sa iyo kung gaano ko ikinalulungkot na iwan kang mag-isa sa mundong ito na pasan ang pasanin ng buong pamilya at ang ating mga magulang. Ilipin niyo po sa ilalim ng aking lupa at lagyan ng krus ang aking libingan na may pitsa ng aking kapanganakan at kamatayan. Yun lang po ini ang aking huling hiling. Masama bang ilantad ang katotohanan na nagmumulat sa mga mata ng hindi nakakaalam? Masama bang ipagtanggol ang nakakarami laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot, mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Sakdal lungkot ang mga anak mo. Inang bayan sinakop na. Pinaslang pang mumunti mong katarungan. Humiyaw ka hanggang sa rurok ng sukbot hinanakit at sa pagbubukang liwayway. Sa pag-asa'y sana'y iyong makamit. Consumatum est!